Yun! Isang mapagpalang araw po mga kaibon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong tanong ni Kahabi JM Reyes. New follower po ako, boss. Pwede bang mag-request paano mag-kondisyon ng bagong bili na proven na pair? So yun, magandang tanong ni Kahabi, no? So ganito po ang ginagawa ko. Una po, pupurgahin ko po muna sila. Ang gamit ko po ay Bastonero Plus. Yan, maganda po ito mga kaibon. Pwede rin kayong gumamit nung Pepe Dewormer mga kaibon. Yan. Makakabili po kayo nito sa poultry shop. Ayan, meron po sigurado silang ganito sa pinakamalapit na poultry shop sa inyo. Pwede rin po kayong bumili sa Shopee. Sa paggamit naman po nito ay sa umaga nyo po ibibigay. Kunwari, bukas po ng umaga nyo pupurgahin yung mga ibon nyo. Ngayong hapon o mamayang hapon, tanggalin nyo na po yung painuman nila at patukaan nila. Para kinabukasan po, ibibigay nyo muna po itong Bastonero Plus. Huwag po muna kayong bibigyan ng patuka. Yung pampurga lang po muna. At least 30 minutes. Pwede nyo naman po silang tignan-tignan. Kung nakainom na silang pareho, pwede na po kayong magbigay ng patuka nun. Tapos palitan nyo na lang po sa hapon ng plain water. Okay po mga kaibon. At pagkatapos naman ng pagpurga natin sa kanila mga kaibon, ito naman pong isusunod natin ay ang pagbibigay ng Sulfar QR at ng Premoxil powder. Ito pong Sulfar QR, ibibigay nyo po ito sa umaga. So ang pagbigay nito ay ganun rin, no? Sa hapon tanggalin nyo na po yung painuman nila para sa umaga. Yung Sulfar QR po ang ibibigay nyo para yun po yung maiinom lang nila, yung Sulfar QR. At ito naman pong Premoxil powder, ibibigay nyo po ito ng hapon. Mga after lunch, siguro mga 1 or 2, pwede nyo na pong palitan yung Sulfar QR ng Premoxil powder para po siguradong mainom rin po nila sa hapon. At ang pagbigay naman dito kung ilang araw ay 5 araw po ito mga kaibon, no? So ganito po yun. Ipainom ng 3 araw na sunod-sunod ang Sulfar QR at ang Premoxil powder. Tapos sa ika-4 na araw naman po ay plain water lang. Tapos kinabukasan po noon hanggang sa ika-5 araw ay magbigay ulit ng Sulfar QR at ng Premoxil powder. So ganun po yung pagbigay, no, mga kaibon, ng Sulfar QR at ng Premoxil powder sa kanila mga kaibon, no. Pagkatapos nyo po silang purgahin. Ayan. So ang tawag po natin dito ay bacteria flushing. So yun, Kahabi JM. Ganun po ako magkondisyon ng mga breeder ko. Ng mga breeder kong ibon, mapabasal man yan o mapaproven. Ayan. Kada pagkatapos ng clutch nila, pagpapahingiin ko po sila muna sa flight. Tapos after 1 week, pupurgahin na po, tapos ibabacteria flushing ko na po. Mas okay na po kung hanggang 1 buwan, 1 month mo silang pagpahingain, no, pagkatapos ng clutch nila, no, para po maka-recover po yung hen, para po gumanda po yung kondisyon niya. At isa pa po pala mga kahabi, pagka nasa flight po yung mga ibon natin, yung mga breeder nyo, huwag po kayong matakot magbigay ng maraming pagkain. Mas okay po na bugbugin nyo sila ng pagkain habang nasa flight sila. Hindi po sila tataba pag nasa flight sila, lalo na kung yung flight nyo ay malaki. Kasi makakatalon-talon po sila dito, makakalipad-lipad sila. Kaya hindi po sila mag-aka sa bola pag nasa flight po sila. Mas okay po talaga na bugbugin natin sila ng pagkain habang nasa flight sila, habang hindi pa natin sila sinasalang para sa breeding. Ayos po ba mga kaibon? So yun lang po para sa video natin today mga kaibon. Maraming salamat po sa panunood. Sana may mga natutunan po kayo, no, kahit pa konti-konti lang sa newbie katulad ko. Maraming salamat po ulit mga kaibon. Yun! Happy birding po and happy bird keeping.